Good afternoon mga pare ko. Time check 12:50 na. Take off na kami, uwian na. And ayun, nasulit naman namin ang aming Libuganon beach ride, no? And tara, uwi na kami. Maganda dito. Parang Neneng B ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Let's go. Thank you Libuganon. Maraming salamat. Ang ano dito, walang entrance pero babawiin ka sa tubig. Kasi yung tubig 20 per balde. Dumoy pang banlaw. Kaya no choice kami. Wala nga siyang entrance pero overall goods naman, hindi naman yung mabigat. Ayun, sulit naman. Ayan. Dito nga pala kami sa 4LS. Ayan, marami pa dito pero yan yung naanohan namin. Maganda. And sa labas may nagbibintang mga isda, uling, kung mag-ihaw-ihaw. Yan, part pa pala ito ng Tagum City. Yan, diretso na kami doon sa tita ko. Doon na muna kami pero uwi din kami mamayang hapon. Gaalaw na pa lang naman kaya pwede pa kami doon mag-chika-chika, usap-usap. And tara, let's go. Ligo kami doon. Grabe ganda. Sakto din yung niya. Sakto din yung lamig, no? Medyo malamig doon sa mas malayo-layong dagat. Yung Tagaliig na. Pero dito medyo mainit pag sa bungad lang. Sabi nila is pag hapon is tataas daw yung dagat. Abot na doon sa may mga bato. Pero hindi na kami magpapahapon kasi nga uwi nga kami. Uwi pa kami ng Mungkayo. Off-road gaming tayo. Pero pag pupunta kayo is ito lang yung rough road na madadaanan nyo. Ayan, ito lang yung part na yun, yung rough road. Pero pagdating mo naman dito, sementado naman na lahat. Libuganon. Alam ko may nilikuan kami. Pero pakaliwa yun Hindi naman na kayo maliligaw siguro dito kasi malaki naman na yung daan. Ito yung Libuganon Integrated School. Accident prone area kasi masiko curve siya, curvada. Kung kayo taga-Tagum tapos gusto niyo maligo ng malapitan lang, ito na yun sa Libuganon. Perfect kasama yung pamilya, barkada o jowa. Goods. Ang style nga namin doon is wala namang entrance. Siyempre papasok kami doon. Hindi na kami nag-cottage kasi dalawa lang naman kami. Ang amin lang is makaligo lang din doon. Kaya ayan, nag-enjoy naman kami. Sulit naman. Mili lang kami ng doon. May naglalako pala doon ng tempered glass. Yung partner ko, ito si Empot, sakto, sira na yung tempered glass niya. Ayun, may nagbebenta doon, 150
So natawaran namin ng 130 for reasonable price naman yun mga pare ko, kasi alam naman natin kung magkano lang yung tempered glass, at saka alam namin naman natin na syempre yun din yung business ni kuya, at saka nilalako niya doon, no? For out of nowhere magpapatempered glass ka sa dagat, di ba? Parang ang hirap nun makakuha ng customer mo doon, no? Sino bang magpa-tempered glass sa dagat, di ba? Pero natsempuhan talaga na sakto din, basag na yung ano ng partner ko is ayun, nakapagpa-tempered glass siya, libre na kabit 130, and satisfied naman yung aking partner, no? Good naman daw, and hindi naman daw universal yung nilagay, is pang ano din naman talaga, yung sa cellphone niya din naman talaga, kasi iba yung universal kaysa doon sa fit talaga sa phone mo, kasi pag universal may awang talaga yan, kasi pag universal pwede sa lahat ng cellphone, pero hindi yan siya yung para talaga sa unit na yun, ganun. Pero yun, para sa unit niya parehas talaga, and cleared talaga glass. Meron din yung ceramic, mas mura, pero yung ceramic is, ang suggest ni kuya, ang ceramic daw is lumalabo, and pagkatagalan pumapangit. Mas maganda daw yung tempered glass kasi cleared. Pero para sa akin naman, iba din yung aking point of view, no? Pag ceramic, mas gusto ko kasi ano sa kamay, mas parang hindi dumidikit sa kamay, parang gusto ko yung magaspang, medyo magaspang konti. Mas mura pala yun, kasi pag sa Shopee naman tayo bumibili is mas mura pa talaga, no? Magkano na lang tempered glass ngayon, mura. Kaso maghihintay ka ng ilang weeks o months, kasi yung iba sa China galing, or kung makaswerte ka sa Manila 1 week yun. Wow, pwede naman. Okay, tara. Buko. Ayan na pare, solve yung gala namin dito Tagum. Tapos yun nga, kahapon doon kami sa e-park or energy park na Tagum din. May vlog kami yun, din nyo na lang, maganda din. Ganda for relaxing, kung gusto mo naghahanap ka ng vibe na gusto mo makapag-relax, is maganda doon, kasi pwede ka maglatag doon ng banig, kaya pwede mag-check na kung mas may tent ka, pwede din pwede ka magduyan, set up ka ng duyan, hammock, o kaya ano, at saka pwede ka magrental ng bike, may e-bike pa nga, mayroon pang scooter. Nasusulit niya din talaga. Sa amin is 60 pesos 1 hour yung tricycle na yung may pwede kang mag-angkas na dalawa kayo or tatlo pa kayo, pamilya, yung may sakay. Ayan, sulit na. Next week is bakbakan na naman ako sa trabaho, kaya sinulit ko na yung mga ganitong bagay na nakapunta kami sa Tagum. Susulitin na natin ganun. Nandito naman na tayo, hindi naman na natin alam kung ano, kasi malayo ito sa Mungkayo malayo ito sa Kalaman na talaga natin tirahan namin, sinatulugan namin, medyo malayo talaga dito, Tagum City, 75 kilometers yata, diba? Sasadyain mo talaga, bibigyan mo ng time, madiyok ka ng araw, dalawang araw din. Kaya hindi biro yung ano dito, dapat, kaya nga 2 araw kami, ako naka-absent kasi kailangan talaga 2 araw dito. Pero ngayon is uuwi na talaga kami mamaya, kasi naman is duty na ako bukas. Tapos isi-set up ko pa yung aking tawag dito, yung aking payong para dito kay Uno, kasi isi-set up na naman natin siya ulit bilang pang riders, kasi yun yung ano natin mainit kasi ang panahon, pag riders ka kailangan mo yun, kaya isi-set up na naman natin. It takes time na naman, mga siguro 30 minutes para ma-set up yun, kasi tatanggalin ko yung side mirror tapos may box pa na malaki, ganun. Kaya mamaya pag uwi ko, set up ko na agad para bukas is makaano na agad ako. So sa ngayon, happy naman kami, satisfied naman yung gala.
Sagom City. Ito yun. Yan. May signage siya. National Highway, Libugahan namin. Ito yung ilikuan namin. Yan, Busaon. Pag dinaretso mo pala, Busaon. Malapit lang pala talaga. Libuganon. Yun na yung highway. Ayan. Yun na yung national highway. Liliko tayo dyan.